PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espenido to Iloilo and announced with a threat, mabubuhi pa kaya siya? Ibig sabihin, in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harapang sinasabi, papatay daw ako. So yun po yung ugali talaga ni Digong, no? Ugaling basura, no? Ipapapatay daw, no? Etong si Mabilog, no? Talagang grabe yung pagbabanta, no? At alam naman natin na si Digong may mga issue talaga yan sa mga mayor, lalo na dun sa parting Davao, no? May mga nagugulat na lang tayo, may mga nawawalang mayor, namamatay. No, at ang itinuturo, si Digong di umano ang nagpapatay. Diba? Oo, so yan po yung ugali ni Digong. Okay, so tuloy natin to. Hindi ko maintindihan, ano? Ito, may video dito. Hindi ko maintindihan kung bakit itong mga taga-suporta ni Digong ay patuloy na nagiging uto-uto magpasa hanggang ngayon. Mabait daw si Digong. Oo, maginhawa daw yung buhay nung panahon ni Digong. Ito ba yung maginhawa? Yung may nagbabanta? Tapos sa panahon ni Digong may na-frame up pa. Diba? Frame up. Oo. May namamatay, inosenteng mga bata namamatay. Tapos sasabihin ng mga tanga, ay namatay naman yan kasi adik. Minor adik. May mga inosente hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot adik. Sige nga, kung matino kang presidente, ang pinagpupukusan mo dapat yung ikakaunlad paunti-unti ng ating bansa. Hindi yung patayan na wala namang kwenta yan. Matindi, maningil yan. O, Digong, sinisingil ka na. Kung ano yung tinanim mo noon, Digong, eto na, sinisingil ka na paunti-unti. Matindi, maningil yung karma. Diba? O, kaya pala, pinangalanan kayong dutae. Kasi tae talaga yung inyong mga pinaggagawa dyan. Ito tuloy natin. So when we go... Ito po ha. Ito yung ebidensya ha. Ebidensya po ito. Panoorin po natin. Patay daw ako. So when we government killed him, we started to dig and we found the bones of the policeman still in their uniform. And so we had to take him out. I said, go and take him out. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast nationwide. I said, you're next. Oh, you're next. Susunod ka na. You're next. Sana ang mayor ninyo dito. Sana yung pinalitan mo, mayor. Saan ba si mayor? Sinabi ko sa kanila, balik ka dito. Patayin talaga kita. Yabang oh. Patayin talaga kita. Mukhang ikaw yung, Digong, mukhang ikaw yung naghihingalo ngayon ah. Yung pinagbabantaan mo, malusog na malusog ah. Pag matino yung tao, pinagbabantaan mo. Tingnan mo, sino yung mukhang zombie ngayon? Manalamin ka lang. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung gusto mong ipapatay or papatayin mo. I-compare mo. Tingnan nyo yung picture. Pagtabihin nyo yung picture. Si Digong at itong gusto mong patayin Digong. Mukhang isang uod na lang yung pipirma sa'yo Digong ah. Ayan kasi. Diba? Yan kasi. Puro kasi yabang noon eh. Noon, nasa kapangyarihan ka, pwede ka magyabang, natural. Ngayon, hindi na, Digong. Hindi lahat ng oras nasa sayo, papanig. Hindi lahat ng panahon ay swerte mo. Ngayon, mukhang minamalas-malas ka eh. Okay, tuloy natin. Julius Ronald Pacificador, Hamtek Antique, Jed
At alam po nating lahat, Ayun. hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Mm. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Yes. Tsaka, kung sasabihin yung joke yan, yung mga sinabi ni Digong, hindi po pwedeng mag-joke-joke. Dapat isa kang presidente. Presidente ka noon eh. Seryoso ka sa lahat ng mga sinasabi mo. Hindi joke. Kasi ang usaping bansa, hindi dapat dinadaan sa joke. Dapat seryoso. Lalo na yung patay-patay na yan. Siya ipapapatay. Tapos sasabihin yung joke. Hindi pwede yun. Kasi alam ko yung sasabihin ng mga kampo ni Digong dito, hindi joke lang yan. Ngayon, kung ako pagbantaan kita ngayon, papatayin kita, matutuwa ka ba? Natural, hindi. Diba? Kahit pa joke yun. So, eto na. Sana itong mga hearing na to, diyan sa Senado at Congress, magbunga po. No? Dapat madiin talaga itong may mga kasalanang mga dutain na to. At tandaan po natin, kung gusto nyong umunlad po ang ating bansa paunti-unti, ay wag na po kayong bubuto sa mga dutae. Magiging tae po yung Pilipinas, maniwala kayo, pag dutae yung namuno. Sigurado po yan. KO! Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Kita mo? So nagtago po sila. Siyempre, pamilya niya, siya. Nagtago sila kasi nga, may Pangulo yung nagbantay. Former President yung nagbantay. Diba? Kasi totoo yan. Pwede talagang tutuhanin yan. Lumabas yan in social media, in public. Pag marinig mo yan, makita mo, magigimbal ka talaga. Teka lang, ibang usapan to. Sila, wala naman silang power. Ang nasa kapangyarihan, mga Duterte. So, lahat kayang gawin. Diba? On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa. Nagoy, si Bato. KO! Napakamot ako sa ulo pag si Bato. Sige, tuloy natin. Now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m., and then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around 5 p.m., a PNP colonel called me and, in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. Agoy! KO! Grabe, balik nga natin. Wait lang. Balik natin, ha? Former PNP Regional Director. Ito. Gusto ko lang klaruhin lang. I received an Invitation. unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. Bernardo Diaz, okay? He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Bato. Rosa. Okay. So, imimit niya ngayon si Bato. Tapos, Now Senator, at Camp Crame, Gulat ako Quezon dun, City, so sa Camp Crame, okay? at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. So, patay ka dito, Bato. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m., They moved the meeting. and then by 5 p.m., it was delayed again. Delayed again, so may something na. Bakit kaya?
Meeting nga ba talaga or buhay mo yung mawawala? Parang ganun eh. Sige, tuloy natin. this time to 6 p.m. So, siyempre, mas malinis yata magtrabaho pag gabi. Pag madilim, malinis kayo magtrabaho. Kaya siguro ganun, delay ng delay, di ba? Iba yung strategy nitong mga to, At around 5 p.m., a PNP colonel called me and PNP kernel called me and in a voice that sent shivers down my spine. Literal po yun. Warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. Naku, Bato de la Rosa. Ay, grabe ka, Bato. Hindi, na-mention kasi yung pangalan ni Bato dito eh. O sino yung imimit? Si Bato. Sila yung magmi-meeting. O ano ba si Bato? Kaibigan ni Digong. O ano ba si Digong? O may pagbabanta. Dito sa taong ito. Diba? Grabe. Tapos ngayon, kaya pala si Bato pag ini-interview, grabe yung nervyos. Nervyoso talaga. Sige, tuloy natin. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. Naku. There are 20 men surrounding your house. And if you go to Camp Crame, they will kill you. Naku. Grabe, no? So, tinutuo nga talaga ni Digong yung mga sinabi niya sa sa social media, sa media. Napapatayin kita. O, di ba? Tumutugma po kasi. Naku, Digong. KO. Parang hindi siya makapagsalita kasi syempre, iniisip niya yung buhay niya, yung pamilya niya, na bakit ganon, no? Syempre, kahit sino, sasama yung loob nyo at may galit talaga na mararamdaman. So, ito na yung chance na talagang madiin ito ngayon si Digong. KO. The terror was paralyzing. Diba? Ramdam niya yung yung sakit eh. I couldn't believe it. My life and my family's life. Yes. Diba? Di bali nga siguro, tayo lang, okay lang. Ang problema kasi may madadamay, pamilya, diba? Masakit yun, sa totoo lang. Was hanging by a thread. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of Minsan kasi yung promise na yan, papakagatin ka lang. Kaya, pag parang gusto lang na, sige, magmangako nga ako dito sa taong ito, and then, para pagkatiwalaan niya ako, and then, pag nagkatiwalaan ako, pwede ko na siyang tuklawin. Marami pong ganyan eh. of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. Diba? Yun yung sinasabi ko eh. Kunyari, tutulungan ka ni Bato, ganyan. Diba? Kumbaga kukunin yung loob mo, pero may plano pala. Anong plano? Yun. Life is in danger daw. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame,
Gawa-gawang mga ano lang. You'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy against me was unbearable. This general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said, and warned me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled So, matitrace sila niyan. as I realized how close death Pwedeng matrace, pwedeng mamonitor yung mga audio, parang ganun eh. had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life. So, yun yung video mga pre, ano. Talagang grabe pala yung naging panganib, no, ng mga hindi lang isang tao, maraming tao po ang na damay, no, sa panahon ni Digong. May namatay, may nakulong, na frame up, inosente, namatay, nakulong, 'di ba? May kilala pa nga, may ano pa nga ako na lumabas sa channel ni OG Diaz na isang actor, model na pina-frame up sa panahon ni Digong kasi kailangan daw nila maka-frame up, no? Kasi magsusuna para may mabida. Yung binibida pala sa mga sona ni Digong noon, wala palang katotohanan yun. Gawa-gawa pala, 'di ba? Oo, ganyan po ang ugali ng mga Duterte, no? Talagang gusto nilang makuha yung loob ng mga Pilipino sa maling paraan. No? Ang daming nabilog talaga sa totoo lang. Minsan dinadaan kayo sa pa-joke-joke nila. Ganun ba? 'Di ba? Pero hindi naman kasi dapat ganun na mag-joke-joke ka kasi bansa yung pinag-uusapan dito eh. Oh, 'di ba? So yun po yun. So yun lang yung reaction natin dito, no? Sa at least nakita natin talaga kung ano yung iba pang binabalak pala ng mga Duterte noon, no? So ngayon mga pre, ipapakita ko sa inyo, no? Itong si Sara Duterte. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang earphone, no? Oo. Meron siyang earphone. So habang may hearing pala, ay may nagbubulong-bulong sa kanya, may nagtuturo. Akala ko ba matalino tong Vice President na to? Diba? Pansin nyo naman eh. Oh. At saka kung may respeto ka sa Congress, dapat tanggalin mo yung earphone mo para makapokus ka dun sa mga tanong sa'yo, kung may tatanong sa'yo, at sa topic, kung ano yung dapat pag-usapan. Bakit may nalagay dito? Ba't may nakalagay na earphone sa'yo, Sara Duterte? Bawal ka namang mag-sound trip dyan. Hindi ka naman pwedeng mag-music dyan. Diba? Ayun. Ayun, bakit meron ka dito? Yun yung tanong. Para saan yan? Ano yan, design? Kasi kabastusan yan sa mga kongresista eh. Na nakasuot ka ng earphone tapos nagsasalita sila dun. So, ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Ba't ka pa nagpunta dyan kung hindi ka lang pala makikinig? Hindi ka na nga nanumpa, hindi ka pa makikinig. Ito po yung ugali ng mga Duterte. Tatak Duterte, walang silbi. KO! Diba? Walang kwenta. Yun. Yun yung mahirap dyan. Diba? Ako'y naaawa sa mga pumupuri dito. Ng mga tanga. May mga tangang mga tao dyan, pinupuri ang Vice President nila. Wala namang napatunayan. Diba? Yun po yun. Tama mo, kitang-kita. May earphone. Ano yan, nag-music ka? O di kaya may nagtuturo sa'yo, bumubulong-bulong para yun yung isasagot mo. Tama? Tama ba, Sara? KO! Hindi ka lawyer kung ganun. Kasi ang alam ko sa mga lawyer, matatalino yan. Kaya nilang sumagot. Diba? Pero bakit ikaw ganyan? Pag hindi mo kayang sagutin, bubulong ka.
makikinig ka sa earphone mo. Pati nga si Gloria makapalang ulo eh. Makapal. Si Gloria Macapagal Arroyo. Binulong-bulungan mo. Si Marcolita na walang silbi. Pinuntahan, binulungan mo pa rin. Ano yan? Bulong ng isang Bulong ng isang demonyo? Diba? Pinapakita nyo lang sa mga Pilipino kung ano kayo, ano yung tatak nyo. Tatak dutai kayo. Diba? Mga walang silbi. Diba? And then, ito pala si Mabilog, mga pre. Mabilog, ay talagang pinagbantaan po talaga ni Duterte. At nakakaawa lang kasi syempre, mga pre, may pamilya siya. At yung pamilya, syempre matutruma yan. Kung may anak, matutruma yan. Lalo na kung malaki na yung anak at malaman na eto pala yung may banta pala sa buhay nila. Syempre, iba yung iba yung takot na mararamdaman. And then sana, itong ginawa nilang hearing dito ay magbunga sana. Talagang dapat madiin na at panindigan po ni Mabilog, yung kanyang ipinaglalaban. At syempre, nandito naman tayo, mga pre, ay susuportahan po natin yung katotohanan. Doon lang po tayo sa tama. Nagtulungan tayo para sa mga taong pinagbantaan, inapi-api. Diba? Magtulungan po tayo. Yun po yun. And then, Sara Duterte, next time, ganito na. Ito na yung gamitin mo para hindi ka mabitin. Ganito kalaki ba? Ganito. Huwag yung maliit. Kita din naman namin eh. Ito naman, Sara. KO. Huwag ka na mahiya. Nahiya ka pa. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon. Huwag kalimutang i-share ang video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. At syempre, huwag kalimutang i-like, share, and ring the notification bell, mga pre. Ayan. Kayo, anong masasabi nyo sa binigyan natin na reaction ngayon? Comment down below. Okay? At eto pa nga pala, yung nagbanta kanina, wait na nga, isingit ko lang to pala. Masingit ko lang to. May nagbanta eh. Nakita ko na yung Facebook niya. Napakita ko lang. May nagbanta pala dito, isang kulangot, naggago. Alam mo, eto eto, papakita ko lang. Papakita ko lang Okay. So, eto mga pre, etong tao na to ay talagang nagbanta ang kulangot, no? Ay, ito papakita ko po sa inyo yung kanyang sinabi dito. May sinabi siya grabe, isingit ko lang. Kasi ako wala akong inuurungan dito, wala akong atrasan. Lahat, nako, matutunaw talaga kayo sa akin. Ito yung sinabi niya dito, mga pre, no? Ang sabi niya, kasi nga, ang topic ko diyan kanina, si Kibuloy, sabi niya, ballpoint, dahan-dahan lang po sa pagsasalita, baka katayin kita. Tapos, miyembro siya ni Kibuloy. So, ang miyembro pala ni Kibuloy ay nangkakatay pala. Diba? So, pinatunayan mo lang na mga wala talaga kayong silbi. Huwag mo akong susubukan. Okay, huwag mo akong susubukan, boy. Dahil sinasabi ko sa'yo, pwede kong ipapatay ang buong pamilya mong animal ka. Kasi ang mga kulto po, pinapatay po yan. Hindi po yan binibigyan ng awa. Itong mga putang inan to. Sisimulan ko sa anak mo, papatayin ko yung anak mo. Sisimulan ko sa asawa mo, papahuli kita para makita mo, no? Kung paano gano'ng kasakit. Ito po yung kanyang pagmumuka. Ikaw na animal kang putang ina mo ka, sinasabi ko sa iyo. Huwag kang magbida-bida. Ha? Baka yung mga pinagsasabi mo, bumalik sa iyo yan. Oo, sinasabi ko sa iyo, pwede kitang patayin. Ha? Oo. Pag sinabi ko yan. Huwag kang magbida-bida. Membro ka ni Kibuloy, di ba? Putang ina mo ka. Ha? Alam mo, dapat dito, binabaril muna to sa paa. Di ba? Paa muna. Papahirapan muna tong ganitong klaseng animal eh. Putang ina mo ka. Gago ka. Tarantado ka. Simula ng sa anak mo, putang ina mo, pamilya mo,
at buong kingdom ninyo, QGC, putang ina ninyo lahat. KO. Papalag ka? Taga Davao ka pala. Okay. Pupunta naman ako ng Davao. Abangan mo. Abangan mo, putang ina mo ka. Gago ka, ha? Panindigan mo yung sinasabi mo dito. Panindigan mo yan. Diba? Panindigan mo lang yung sinasabi mo. Kasi pag hindi mo mapanindigan yan, ewan ko lang. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Siningit ko lang, ang putang inan to. Ako pang kakatayin mo, ako may kakatay sa'yo eh. KO. Naawa ako sa putang inan to. No? Yan yung ano niya, oh. Yan yung picture niya. Animal ka? Gago ka? Diba? Tingnan natin dito. Yan, oh. Grabe pormahan natin, pinapakantot mo ba yung anak mo kay pastor? Pinapabuka ka mo para magkapera yung tatay na animal ka, tatay na katulad mo? Gago ka, ha? Sinasabi ko sa'yo. Nag-message na ako sa'yo. Ito yung message ko sa kanya. Wait lang. Nag-message na ako sa kanya, eh. Ako yung nag-message na sa'yo. Animal ka. Wait lang. Natsambahan ko. Nakita ko na yung Facebook niya. Ayan, nag-message na ako sa'yo. Joel Andes. Joel Andes, nag-message na ako sa'yo. Sagutin mo yung message ko. At i-video call kitang animal ka, putang ina mo ka. Papatayin kitang animal ka. Gago. Sinasabi ko sa'yo yan. Diba? Hindi ako yung naunang nagyabang. Diba? Ikaw yung nagyabang yan. Kita mo? Nakikita mo yan? Alam mo na kung saan ka pupulutin. Putang ina mo ka. So, yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. So, yun mga pre. Salamat. Ayun, share po natin ang ating live ngayon, ang ating video ngayon. Ayun, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat mga pre. Doon lang po tayo sa katotohanan. Patayin ang dapat patayin ng mga kulto. Yun lang po. Ingat. Bye-bye.